Napakarami po nating good news na natanggap sa araw na ito. Salamat sa Panginoon dahil siya po ang pinagmumula ng lahat ng mga good news. Amen po? So I would like to greet you all na isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Gaya ng nakaugalian natin, let's greet one another sa ating katabi. Batiin natin sila ng magandang umaga. Yan po ay kapatid mo sa Panginoon. Yan. Someday ay hindi na tayo dito magbabatian doon sa langit. Amen? Sa langit na tayo magsasama-sama. So, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating month-long series on the life and ministry of Jesus. So, pakitake note po na lahat ng mga message natin ay all about the life and ministry ng ating Panginoon. So, sa pagsisimula po ng mensahe, buksan natin ang ating Biblia sa John chapter 1. Verses 1 to 5. John chapter 1, verses 1 to 5. Hilingin ko po na tayo muna tayo as respect sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa New International Version. In the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Pray muna tayo saglit. Lord God, as we enter into message time, we are expectful, Panginoon, sa iyong mensahe na ibibigay sa amin. We believe, Lord God, this is beneficial for us sa ikabubuti namin at ikakaluwalhati ng iyong pangalan. We ask, Lord God, na buksan niyo po ang aming puso, maging handa kami sa aming mapapakinggan at tanggapin po namin na iyo na pag-ibig na mensahe mula sa iyo. Salamat, O Diyos, to you we entrust this in Jesus' mighty name. Amen. Mari na po tayong makaupo. So ano po ang pagkakaunawa mo sa salitang hiwaga o mystery? Dahil ang topic po natin is a great mystery revealed. So what comes to your mind kapag na-encounter mo ang salitang mystery o hiwaga? Mahiwaga ang bagay na ito. Generally speaking, para po sa tao, ang mystery ay something that is difficult or impossible to understand or explain, as per the definition of Oxford Dictionary. Ang example nga daw doon ay the mysteries of outer space. So nagtatanong ang tao, ano nga ba ang nasa dako pa roon ng black hole? Di ba? Alam natin meron daw black hole. At ano kaya ang mangyayari kapag napunta ka doon? At ano ang nasa kabila ng black hole na yon? Ano ang nasa dako pa roon? O kaya, nagtatanong din ng tao, gaano ba kalawak ang ating universe? At ano ba ang nasa kaduluduluhan niyon? Kung mayroon nga bang dulo iyon? Imagine, di ba? Lahat ng bagay sa mundong ito mayroong end. How about universe? Meron bang end yon? Then, meron ding tanong, totoo nga ba na mayroong tubig sa Mars? At posibleng manirahan ang tao roon? So for 1 billion, ibabiyahe ka sa Mars. At doon kayo titira. So yun po ay mga real-life questions na nagsasabi na may mga bagay pa pala sa ating universe at sa ating mundo ang nananatiling mahiwaga and yet to be discovered and understood. Pero in a sense po, may kagustuhan naman ang tao na ma-discover kung ano ba yung mga mystery na yon. So kaya di po ba mayroong outer space exploration like Apollo 11, Apollo 12, 14, and etc. So ibig sabihin po, para sa tao, hanggat maaari ay ma-discover pa natin ang mga mystery na bumabalot sa ating mundo. And that one thing is for the mystery of this world and the universe. Gustong-gusto natin yon na ma-discover ang mga bagay na mahiwaga. But how about sa Bible?
Kapag na-mention po sa Biblia ang salitang mystery, ano ang tinutukoy doon? And nagnanais din ba ang tao na malaman o maunawaan kung ano ang hiwagang iyon, gaya ng pagsusumikap ng tao na gagastos ng kahit magkanong malaki, kung gaanoan kalaki ang gagastosin nila para ma-discover lang kung ano ba ang nasa kailaliman ng dagat. So in the Bible po, kapag nabanggit ang salitang mystery, iyon ay tumutukoy sa divine and sacred secret o mga lihim na ang Diyos lang ang nakakaalam. Sabi nga po sa Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So may mga lihim po talaga o hiwaga na mananatiling para sa Diyos lamang at hindi na iyon dapat na alamin pa. Kung ang tao ay magsusubok pa na alamin yung mahiwaga o sikretong bagay na iyon, it is becoming sinful na. However, sabi din naman dyan sa talata, if those secrets or mysteries are in connection na with Christ, then it becomes something that had been hidden in the past, but eventually revealed sa pagdating ni Jesus. So yun po yung mystery. And that is what we call the great mystery of God revealed in Christ. Mayroong lihim, pero mayroong hiwaga na inihayag, ibinunyag. Yun po ang dapat nating alamin at maunawaan. Ganito po yung patotoo ni Paul about that mystery sa Colossians 1:24-27. Sabi niya dan, sulat niya sa mga taga-Kolosas, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ano iyon? Ang hiwaga, the mystery, na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang, sa mga Kristiyano mananampalataya. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila, the great and amazing mystery, hiwagang ito para sa mga hintil. Ano iyon? Walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Wow! So, ibig po sabihin dito, everything about Christ, His teachings, His ministries, and His very life, lahat po ng iyon ay revelation ng mysteries of God that had been in secret in the past, sa matagal na panahon. From Adam and Eve until such time na ipanganak ang Panginoong Yesus, yun po ay na-reveal na rin sa wakas sa pagdating ni Jesus. Now, what is that mystery na na-reveal kay Jesus? Yun po yung gusto nating malaman, di ba? Ano yung mystery of God na tinutukoy natin? So tingnan natin ang isang aspeto ng mystery na iyon. So, ang sabi natin, isang aspeto, isang part lang yun kasi malawak po na usapin ito. Pero mag-focus muna tayo sa John chapter 1, particularly verses 1-5. So, ang sabi po dito sa 1-3, in the beginning was the world, and the world was with God, and the world was God. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So alam po natin na ang tinutukoy dito ni John ay si Jesus dahil sa description niya about Him sa verses 14-15. Kung babasahin po natin ito sa verse 14 at sa verse 15, clarify na ni John kung sino yung tinutukoy niya. Now, the mystery na na-reveal in Christ according sa text na ito is this:
Jesus is the creator of everything. Jesus is the creator of everything. Alam po natin, tayo pong mga Bible-believing people, Bible-reading people, in Genesis 1:1, it was God who created the heavens and the earth. When God spoke, "Let there be light," nalikha ang liwanag dahil sa sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag. At ganoon din po ang nangyari sa mga iba pang nilikha ng Diyos. Sinabi ng Diyos na magkaroon nito o ng ganyan at nagkaroon nga. Now, ang sinasabi po dito ni John, sa kababasa lang natin na talata, hindi nangyari ang paglikha na iyon ng Diyos, let there be light, let there be land and fruit-bearing trees and etc., if Jesus was not present in the beginning of creation. Jesus was with God when God created the heavens and the earth. It was mystery then, noon. Kasi nagsalita lang ang Diyos, "Let there be light, and now let's create man out of our image." Yun lang ang alam nila. Pero dito, inire-reveal na ni John ang mystery that Jesus was there. Jesus was with God when God created the heavens and the earth. Sa katunayan nga, ayon sa verse 13, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. That is, sinasolidify ni John dito that Jesus was there talaga when God created the heavens and the earth. Kasi kung wala siya doon, imposibleng nalikha, hindi nalikha ang sanlibutan. That was the great mystery. Isang dakilang hiwaga na na-reveal kay Jesus. Na si Jesus pala na ipinanganak sa Bethlehem ni Maria ayon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ang Diyos na lumikha sa lahat ng bagay. Si Jesus ang Diyos na lumikha sa iyo at sa akin at sa lahat ng mga nakikita natin sa mundong ito. Wow! Thank God for that mystery revealed. A great mystery revealed sa atin. Now, ano po ang kabuluhan ng katotohanan na ito sa ating buhay? How shall it affect the life of a person na napahayagan ng hiwagang ito? What is the most appropriate response of a person upon knowing that is the creator of everything? What should be my response na ngayong narinig ko ito at nalaman ko ito? Una po, one thing, that person, he or she shall honor Jesus as the cause and source of life. Jesus is the cause and source of life. Ang sabi po sa John 1:4, "In Him was life, and the life was the light of all mankind." Ibig sabihin nga po, as the Creator, si Jesus ang dahilan kung bakit may buhay. And as the Creator, si Jesus ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Magbigay po ako ng isang illustration. Sa apartment po doon sa aming tinitirhan, may napansin akong, may mga halaman po doon sa bakuran doon. Mga puno. And then, may napansin po akong isang sanga doon ng baging na kumakalat at gumagapang na sa pader, sa pagitan ng bakuran. So meron kaming kapitbahay doon, so meron ditong parang garahe, bakuran, then may bakod, then yung sa kapitbahay. So yung sanga ng baging gumagapang na doon. So mula doon sa likod, gumagapang na iyon, ang haba-haba na. And then nakita ko, nag-over the bakod na yung sanga ng baging. Mahaba na yung naka-over the bakod. So sabi ko, kailangan ko nang putulin ito kasi ayaw kong makaabala doon sa kapitbahay. So ang ginawa ko, hinahanap ko, trinace ko yung sanga, ang haba-haba, umabot hanggang doon. And then, nung nakita ko yung pinakadulo, pinutol ko ang pinagdurugtungan. Magayon, kinahapunan, napansin ko, nagsimula ng malanta yung mga dahon sa sanga ng baging na noong umaga lang ay malusog na malusog pang tingnan. Lumipas ang I think 2 or 3 days, nakita ko tuyot na yung sanga ng baging.
So tinanggal ko na yung sanga sa pader at itinapon. Mga kapatid, ang sabi ni Jesus sa John 15, verses 5 to 6, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Mga kapatid, tandaan po natin ito. No matter what you are experiencing in life, whether ikaw ay sumasagana o naghihirap sa buhay, huwag na huwag mong hahayaan na mapapalayo ka sa Panginoong Jesus. You have to always remember that Jesus is the cause and source of life. Cut yourself from Jesus and you are gone. Without Jesus in my life, I cannot call this life. Kung aalisin o ilalayo ng isang tao si Jesus sa buhay niya, that life will have nothing but emptiness. Ang sabi nga sa Acts 17:28, in Him we live, in Him we move, and in Him we have our being. So for whatever kind of life you are having right now, kapatid, ibinigay iyan ng Diyos para sa iyo upang isapamuhay mo according sa kung ano ang nararapat na pamumuhay ng isang tao na kay Kristo na. Now, if you are still confused and clueless kung ano ang buhay na iyon na nararapat isapamuhay ng isang Kristiyano, my friend, go and search the Scripture. Go and search the Scripture. Simulan mong saliksikin, basahin, pag-aralan at pagmuni-munihan ang Biblia na salita ng Diyos. Then, dun magsisimula, you will know and you will see kung ano ang isang buhay na karapat-dapat para sa isang disciple ni Kristo. Tignan po natin ang isang Kristiyano at if that Christian is not reading his or her Bible, you will see confused o hindi niya alam paano ba namumuhay ng tama ang isang Kristiyano. And then, maaari ka pong magsimula rito. Sabi po sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Nakita po natin kung gaano kayaman ang security ni Paul dito. Why? Because for him, I am no more the old Paul. No more na yan. I now live. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. So kapatid, naniniwala ka ba na si Jesus ang cause and source of your life? If you do, therefore, dapat mong tanggapin na si Jesus din ang nagbibigay ng meaning ng iyong buhay. Dahil, as the Creator, pangalawa, Jesus is the giver of meaning of life. Jesus is the giver of meaning of life. Nasubukan mo na bang itanong ito sa inyong sarili, kapatid? Sa mga nag-aral ng philosophy, na-encounter niyo ito. Ano ba talaga ang kahulugan ng aking buhay? Ano ba ang purpose ko kung bakit ba ako nabubuhay sa mundong ito? Alam niyo po, maraming tao ang sumusubok na sagutin matagal na panahon na tanong ito at marami nang tao ang sumusubok na sagutin ang mga tanong na ito upang malaman kung ano ba ang meaning ng kanyang buhay. At sa paghahanap nila ng kasagutan, nagtatry talaga ang tao. Gumagawa sila ng iba't ibang pamamaraan upang malaman iyon. Ang iba, ginagawa iyon through self-reflection. Magre-reflect sila, magtatanong-tanong sila sa sarili nila. Ang gagawin, inihiwalay muna ang kanyang sarili sa ibang tao, probably pupunta sa isang liblib o tahimik na lugar, sa isang retreat,
At doon siya magmumuni-muni. Then susubukan niya na tanungin ang sarili niya, ano ba talaga ang passion ko? What is truly important for me? Ano ba ang nakapagbibigay sa akin ng kasiyahan at fulfillment? Pag-isipan niya yon. Then kapag nasagot na niya iyon through that self-reflection, doon siya magde-decide, oh, this is the meaning of my life. May iba rin naman, to discover the purpose of life, they are engaging in various activities and pursuits. Gaya po ng finding fulfillment sa trabaho o sa pag-aaral. Kapag nakita o sa career, kapag nakita nila na nasisiyahan sila sa nangyayari sa kanilang career o sa kanilang kurso, iyon ang nagbibigay sa kanila ng deeper purpose and sense of accomplishment. Then they will conclude, oh, this is life. Yes, this is life. Kapatid, if in one way or another you are being like that, trying to find the meaning of your life through self-reflection or outward source of fulfillment like successful career or wealthy living or happy life with everything you need is there, you are doing it wrong. Nagkakamali ka po sa iyong ginagawa. You cannot find the meaning of life out of this world. Kahit pa iyan ay mula sa iyong sarili, dahil kay Jesus lamang matatagpuan ang meaning ng buhay. Remember, everything under the sun is vanity. It is meaningless. You try to find a meaning there, you cannot find. Why? Because everything is vanity. Everything is meaningless. So why find meaning from the meaningless thing? Ang testimony nga po ni John about Jesus, katulad ng nakita natin, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Ang buhay ay na kay Jesus, at yung buhay na yun, yun ang liwanag ng sangkatauhan. If that life that is in Christ is yours, then that life ay magbibigay ng liwanag, ng meaning. So, na kay Jesus lamang po ang kaliwanagan, na kay Jesus lamang ang kahulugan, at na kay Jesus lamang ang kabuluhan ng buhay. If you want them in your life, ang kaliwanagan, ang kahulugan at kabuluhan ng buhay, my friend, go and get it from Jesus. Go and get it from Jesus. He will give it for you. He will give it sa iyo. Don't try to get it from yourself or even consider getting it from what you have right now or what you want to have in the future that will serve you as your motivation. Get the meaning of your life from Jesus. He is all enough to provide you it. Now, specifically, ano nga ba talaga ang meaning ng buhay? So we get it from Jesus, but ano ba ang meaning ng buhay? Ano yung meaning na yon? Ito po ang sinasabi ng Biblia tungkol doon. In Colossians chapter 1, verses 15 to 16, the Son is the image, talking about Christ. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, invisible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. Lahat yun create ng God. All things have been created through Him and for Him. Through Him and for Him. That is the meaning and purpose of life, kapatid. We are created through Christ and for Christ. Sa pamamagitan ni Jesus at para kay Jesus. Ibig sabihin, whether we eat or drink or whatever we do, we should do everything for the glory of Christ, who is the image of God, image of the invisible God. Do you want to see God? Do you want to honor God?
go to Jesus, you can see God. So, ibig sabihin po, when you glorify Christ as the Lord of your life, you also glorify God. Yun po ang isang katotohanan na na-reveal kay Kristo. Lastly, Jesus is not just the cause and source of life and the giver of meaning of life. He is also the preserver of life. And it is essential that we must believe it in Him. And this is the reason why. Now, nag-swim po tayo sa verse 4. Ang sabi sa verse 4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. Then ito naman ang sinabi sa kasunod na talata. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Imagine this, mga kapatid. Tayo tayong mag-imagine. Nag-blackout. Walang kuryente ang buong Olongapo mula 7 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock ng umaga. Madilim. Totally, it was darkness. What would you do? Punta sa SM, kaya lang hanggang 11 lang. Siyempre, kukuha ka ng kandila at sisindahan mo iyon, o kaya kukuha ka ng emergency light na na-charge mo ng ilang oras at i-on iyon para meron kang liwanag, ilaw. However, dahil sa mahabang oras na walang kuryente, hindi kinaya ng kandila na tuloy-tuloy na mag-provide ng liwanag. O hindi rin kinaya ng karga ng battery na mag-provide ng mahabang oras na pag-ilaw. So, ang nangyari, unti-unting nawala ang ilaw ng kandila o ng emergency light at unti-unti na ring dumilim sa iyong kwarto o ang loob ng bahay. And the darkness overcame it. The darkness overcame your house. Ang sabi po ng salita ng Diyos, in Christ was life, and that life was the light of all mankind. Ang buhay na kay Kristo ang siyang liwanag sa sangkatauhan. And that light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it ever. Ang kandila po ay may mitsa para iyon ang sumindi at tuloy-tuloy na magliwanag. Ang emergency light naman ay mayroong battery na nakalgahan para iyon ang mag-provide ng energy para tuloy-tuloy na makapagliwanag ang bumbilya o LED light ng emergency light na iyon. Kung gaano kahaba ang mitsa ng kandila o ng karga ng battery ng emergency light, ganun din kahaba ang preservation ng liwanag na kayang maiprovide niyon sa dilim. After that, kapag wala na ang mitsa ng kandila o ang karga ng battery, it cannot persevere anymore over darkness, and the darkness will once again overcome its light. Mga kapatid, think about it. Saan o kanino nanggagaling ang liwanag ng iyong buhay? Ano ang pinaghuhugutan mo ng lakas? Saan ang pinanggagalingan ng iyong motivation upang makapagpatuloy sa buhay? Kinukuha mo ba ang energy mo mula sa iyong pamilya? O sa iyong asawa o kasintahan? O sa iyong trabaho o pag-aaral? Kapatid, be reminded of this. Those things are not sufficient. Those things are not enough to help you persevere in life. Ako gusto ko sana na as much as possible, I can provide for my family. I can give them what they want. But I know I have a limitation. They cannot fully depend on me. Darating at darating din ang araw na mauubos ang provision nila
ng liwanag at enerhiya kung iyon ang primary source natin ng lakas, motivation at direction sa buhay. If those things are your source of life and light, surely the darkness would come into your life one day. Gaano man kahaba iyon, one day darating iyon and it would overcome you dahil hindi ang pinagkukuhanan mo ng buhay at liwanag. Dahil ang pinagkukuhanan mo ng buhay at liwanag ay hindi sapat to provide you light in the darkness for a longer time. Pag-isipan mo, kapatid, nagiging stressful na ba para sa iyo ang dati namang masaya at fulfilling na pagtatrabaho o pag-aaral? Nakakapansin ka na ba ng pressure in providing for the needs of your family na dati naman ay magaan at smooth na gawin? Nagkakaroon ka na ba ng depression because of many frustrations in life na na-encounter mo in achieving your dreams? Kapatid, baka kaya nararanasan mo ang mga iyon ay dahil nauubusan ka na ng liwanag na siyang nagpo-provide sa iyo ng direction and motivation. That is why the darkness is beginning to overcome you. The darkness of depression, of frustration, of sadness, and hostility, and anger, nagsisimula nang dumating sa ating buhay. So ano ang kinakailangan nating gawin kung napapansin na nating nangyayari nga iyon sa ating buhay? Come to Jesus. Let us come to Jesus. Get your light from the life that is in Him. The assurance is, it shines in the darkness, and the darkness has not overcome it ever. Ever and forever. Huwag po nating kalilimutan, mga kapatid, may ipinangako ang Panginoong Hesus para sa ating lahat, para sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Ang sabi niya po sa John 16:33, I have told you these things. Why? So that in me you may have peace. Take note of that. Take note of this. In this world, you will have trouble. Expect that. Sabi sa mga disciples, expect that. Magkakaroon ka ng problema sa iyong family, ng struggle sa iyong kalusugan, ng frustration sa iyong trabaho o pag-aaral, at magkakaroon ka rin ng alalahanin sa buhay. All of those troubles at iba pa ay mararanasan mo sa mundong ito. However, take heart. Take heart. Tibayan mo ang iyong loob. I have overcome the world. Iyon ang assurance ng Panginoong Hesus sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang tanong ay, kapatid, do you believe Him? Is your faith in the Lord Jesus Christ? Believe in the Lord Jesus Christ and you will see kung ang mundo ay nabubalutan ng hiwaga, ang Panginoong Hesus at ang buhay na bigay niya ay nababalutan ng pag-asa at pagpapala. Amen? So, yun po ang mga katotohanan na nais ng Panginoon na hindi lang natin malaman, kundi paniwalaan din. Mapalad po ang mga Kristiyano dahil ang mysteries of Christ ay hindi na mystery para sa atin. Amen? Iyon ay naihayag na at naipahayag na ng salita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang salita na iniingatan natin sa ating mga puso. Ganun pa man, kailangan pa rin nating tanggapin iyon at alagaan at upang manatili sa ating puso. So altogether, mga kapatid, let us believe and uphold that Jesus is the cause and source of life. Jesus is the giver of the meaning of life, and He is the preserver of life. Jesus is the greatest mystery revealed, and now we are living in the light.
God bless us all. Purihin po natin ang Panginoon. Sige po, I invite everyone to stand and let's offer this song. God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God, His kingdom come. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified, His kingdom come. And His kingdom will know no end, and His glory will know no bounds. For the majesty and power of this kingdom's King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, the expression of God's love, the grace of God, the Word of God revealed to us. Jesus, God's holy
Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Papurihin ka ng lahat ng iyong mga nilikha. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong kadakilaan, Panginoon, binigyan niyo kami ng buhay. Nag-create ka, Panginoon, ng pusong dalisay sa bawat isa sa amin. Isang puso na ang hinahanap ay ikaw. Isang puso na nananabik palagi sa iyong salita. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ipinadala niyo, Panginoon, si Jesus sa aming puso. At ang buhay na kanyang ibinigay ang siyang nagliwanag sa amin. Salamat, O Diyos, sapagkat ang liwanag na ito ang daladala namin sa magulong at madilim na mundong ito. Ngunit, O Diyos, wala na kaming dapat ikatakot pa. Wala na kaming dapat ikapangamba pa. Sapagkat we already have the Lord Jesus Christ, the Creator of everything, the Creator of life, the giver of meaning of this life. And He is the one who preserves this life na iyong ibinigay. Purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa mga katotohanan na ito na iyong inihayag, pinahayag sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na panghawakan ito. Huwag kalilimutan ang iyong dakilang ginawa sa buhay namin. At magsilbing liwanag pa kami sa mga taong clueless, helpless about this truth, O Lord God, that they cannot still uphold this truth. Help them to share it sa kanila, O Lord, upang sila man ay magkaroon ng isang buhay na siguradong kasiyasiya at lubos. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na ito at patuloy ka naming sasambahin sa aming buhay sa ngalan po ng aming Panginoong Yesus. Brethren, the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forever. Amen and amen.